Julie Baiza will be joining us for the details. Julie, good afternoon. Okay, lahat nga ba nabigyan at nagkaroon ba na any issues, any problems dun sa distribution ng ayuda? Lord Dennis, kaninang umaga, naging smooth naman kasabay nga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa distribution and cash assistance sa Santa Mesa dito sa Maynila. Wala naman tayong nakitang mga naging problema kanina bukod nga sa nababagalan yung iba doon sa proseso kasi kanina nakita natin talagang medyo nagmamadali na yung iba na masyado silang maaga and parang hindi daw maayos yung sistema. Pero paulit-ulit yung paalala ng mga staff ng DSWD doon na parang sundin natin kung ano yung pagkakasunod-sunod. And may mga number din kasi sa likodan ng ID na nilagay sa kanila. Kanina dyan sa Santa Mesa, nasa 600 na tricycle drivers. Yung target na mabigyan nga ng 5,000 pesos na cash assistance ngayong araw. Meron din tayong nakausap na isang tricycle driver na ang sabi niya, ang problema naman nila, may mga kasamahan siya na wala daw sa listahan. Kasamahan niya sa TODA. So naitanong natin yan kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang sabi naman ni Gatchalian, kung basta meron kang license to operate, maaari kang pumunta sa inyong LGU para ipaalam nyo na wala ka sa listahan at para maisama ka kasi hindi lang naman nga ngayong araw yung pagbubukas ng mga payout centers. Ngayon, meron daw iba na sinasabing wala sila sa listahan pero sa kanila naman daw kasi yung minsang problema. Halimbawa ay kung baso o hindi na renew yung kanilang license to operate. So kailangan yung mga ganong bagay daw maging mindful din yung ating mga kapatid na tsuper. Okay, Julie, sa pagkakaalam mo ba ay ano tawag dito? Baka may nakausap ka ng mga tricycle drivers, Yung 5,000 pesos ba, may balita ka kaya kung ilang araw lang sa kanila magtatagal yun? Yeah. Yung nakausap ko kasi kanina, since cash assistance naman siya, ayun nga, pwede naman nilang gamitin sa ibang bagay. Karamihan sa kanila pagkain yung bibilhin. Yung isang nakausap natin, 40 years na siya na tricycle driver and dati daw ang take home pay niya, malinis na daw ay 800 pesos. Pero simula nga nung sunod-sunod yung pagtaas ng presyo ng gasolina, 300 pesos na lang yung naiuwi niya. So ang nagiging problema daw nila, yung pang-araw-araw nakakainin ng pamilya. Kaya kapag nakuha na raw niya itong 5,000 pesos na ito, bigas daw yung una niyang bibilin at saka mga ulam. Para sakali man daw na maging mahina yung pasada niya sa mga susunod na araw, meron na daw silang, kumbaga ulam na lang yung iintindihin niya. May isa pa tayo nakausap, yun din yung bibili niya, mag-grocery daw siya after noon. And then yung kaunti, ibang kakarga. So, ang sabi din nila, mukhang hindi daw, kung tuloy-tuloy daw yung pagtaas, sa tingin nila, mukhang hindi sasapat yung isang beses lang daw na mabibigyan ng 5,000 pisong assistance. Oo, yung nakausap kong isa naman, 50 na lang daw per day yung pinapakarga niya, yung 50 pesos na halaga ng fuel. Pero Julie, alam marami ko may rin ako nakausap kanina, yung isa nga ang sabi niya, from 7 liters, kasi nga umaabot daw sa kanya ng mga 2 linggo yun. Ngayon daw isa na lang din, tapos 7 ikot na lang daw doon sa ruta na karaniwan niyang pinupuntahan. Kaya nga ang sabi niya kanina, ma'am, talagang masusort kami kapag inubos nga daw nila lahat na ipangkakarga, ipanggagasolina kasi hindi naman nga agad bumabalik dahil paano kung matumal yung mga pasahero, paano kung walang maisasakay that day. Kaya ang practical na paraan for them is to buy food muna. Bumili muna tayo ng bigas, bumili muna tayo ng ulam, iyon muna yung ma-secure natin with this 5,000 pesos assistance. para makatipid rin siguro sa gas, wag nila isama yung misis nila. Kasi madalas may mga misis na walang, alam mo yun? Backride. Naka-backride lang buong araw. Nakakadagdag sa backride. konsumo ng gas yun. Si misis, tanggal backride, hanap trabaho din. Pwedeng ganun, di ba? Actually, I was gonna ask also, Julie, may mga nakausap ka ba na planong humanap muna ng ibang racket? Kasi kailangan utay-utay din, pati yung spending nila Ang naitanong ko naman kanina kasi napapakinggan natin sa mga previous interviews na may mga nagsasabing hihinto muna sa pagdadrive dahil nga nalulugi na or hindi na nakukuha. Ang karamihan sa mga nakausap natin, walang ganong plano. Ang sabi nila, magpapatuloy lang daw sila kasi nga mas mahirap daw
kung wala namang makikitang ibang kabuhayan, kung walang ibang maaaring gawin, mas lalo daw mahihirapan yung kanilang pamilya. Kaya kahit na magkano lang, titiisin. Isa pa pala sa interesting kanina na sinabi ng mga driver na nakausap ko, ang tinitipid na daw nila ngayon, merienda at saka pagkain. So, ang soundbite ka nung isa, gutom na lang ma'am, babiyahe ng babiyahe, babiyahe sila ng babiyahe para malaki yung take home nila. Pagdating ng bahay, kumbaga, kung dati nagmimerienda ka pa sa labas, ngayon, yung dinner na lang sa bahay yung kinakain nila. Matindi yun Julie. Yun na lang daw talaga. Oo. Kanina, ito, ibabundle ko na lang sa isa yung tanong ko. Meron pa bang susunod na ayuda payout dito sa Maynila na pupuntahan ng Pangulo? Pangalawa, kanina ba, na mga gano'ng karami yung siya mismo personally yung nag-abot? At pangatlo, doon ba sa may tarpaulin, may picture niya? Sa mga susunod na schedule, wala pang inilalabas sa atin kung meron bang mga magiging susunod na payout center na pupuntahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, doon sa picture, wala naman tayong nakitang larawan ni PBBM or ng kahit sinong local official doon sa site. Ang nakalagay lang is yung cash distribution at saka yung DSWD. Yung pangalan ng DSWD, yun lang yung nandoon sa tarpaulin. Hindi natin nakita kung may papel ba na ibang pinipirmahan na may pangalan ng politiko. Kasi ang tiningnan ko kanina yung mga lisensyang dala ng mga driver. Pero kanina nandiyan si Manila Mayor Isko Moreno at saka si San Juan Mayor Zamora dahil President ng Metro Manila Council, and inescort lang nila si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sila nagstay at nung umalis ang Pangulo, umalis na rin sila. Hindi na sila nagstay doon sa mismong payout. Ba, walang picture. Sorry, ano pa yung isang question mo? Ito na lang, babaguhin ko yung pangatlo. Teka, Julie, may asking for a friend. Bakit daw parang nangangayayat lalo ang Pangulo ngayon? Pansin mo ba? Kami lang ba? O ano? Parang Actually, pumapayat kahit talaga. naman kami, napag-uusapan nga namin, lalo na yung inilabas na video kahapon, na medyo visible talaga na pumayat siya. Kaya lang, wala pa tayong, kung officially, wala tayong update sa kalusugan ng Pangulo, pero hindi naman siya nagkakaroon ng, hindi siya nagpapahinga pa, yung talagang nawala to rest, kasi from New York, meron na agad event ang Pangulo na inattendan dito sa Palasyo. Kahapon, nasa Cebu City din siya. And ngayon, bukod dyan sa payout center na pinuntahan sa Santa Mesa, meron ding event dito sa Palasyo. Alright. Maraming salamat. Mobile Journal, Julie Baiza.